Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam naman natin no, na nakasuhan, itong si Kiko Barzaga. Tarantado kasi, ang hilig magbitaw ng mga libelous word. Tapos, ang sisi kay presidente na naman. Yung nagkaso sa'yo, yung Forbes, nakakaloka, lahat na lang kay PBBM. Ba't kanya kakasuhan? For what reason? Si Sara Duterte nga na pwede niya kasuhan, hindi niya ginawa eh. Ikaw pa kaya? Si PBBM busy magtrabaho. 'Di ba? Sa sobrang busy ni PBBM, aatupagin ka pa ba niya? Sino ka para atupagin ni presidente? Ngayon, okay, sige. Basahin natin tong balitang to. Toxic talaga tong si Barzaga, no? Pinakulong ako ni Marcos, pero lumalaban pa rin ako. Ang dami niyang ninakaw galing sa flood control. Ito na naman, ninakaw galing sa flood control pero wala na namang ebidensya. Masyado na niyang pinapataas ang presyo ng gasolina. Bobo ka ba? Worldwide problem yan. Kahit nga sa Singapore, mas mahal pa yung gasolina sa Singapore kaysa dito sa Pilipinas. Kailangan na natin siyang tanggalin bilang presidente. Ito, inciting to sedition na tong ginagawa ni Kiko Barzaga. Ano nga ba yung Ito, sige, panoodin natin itong balitang to, mga minamahal. 4th District Representative Kiko Barzaga. Sumuko ang kongresista sa pulisya matapos lumabas ang warrant of arrest para sa kaso cyber libel. Saksi, si Katrina Son. Katrina? Pia, sumuko ngayong gabi si 4th District Cavite Representative Kiko Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station. Naglabas ngayong araw ng arrest warrant para kay 4th District Representative Francisco Austria Barzaga alias Kiko. Ang naturang arrest warrant ay in-issue ni Honorable Carla Regina Di Valera Chua na siyang presiding judge ng Branch 147 ng Regional Trial Court ng Lungsod ng Makati. Kaugnay ito sa cyber libel case laban sa kanya. Ayon sa Cavite PIO, dumating si Representative Barzaga dito sa Dasmariñas Police Station kaninang 6:59 p.m. Kasama din umano ni Barzaga ang kanyang abogado. Itinakda naman ang bail ni Barzaga sa halagang 48,000 pesos each sa 8 counts ng cyber libel na isinampa laban sa kanya. Ayon pa rin sa mga otoridad, inaayos na raw ngayon ang bail ni Barzaga pero habang hindi pa ito naayos ay mananatili siya sa kustodiya ng PNP Dasma. Siya ay voluntary surrender po dahil po siya ay nagkaroon ng warrant of arrest for the crime of cyber libel under Section 4C of Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Tapos ito po ay meron pong 8 counts. 8 counts, ang laki nun. Bali, 48,000 times 8, nasa magkano yon? 300,000 plus, no? 48 times 8, naku, 384,000. Ang nagkaso kasi dyan kay Kiko Barzaga, yung Forbes, dahil pinost niya, mga minamahal, wala naman siyang sapat na ebidensya. 'Di ba? Tapos isisisi niya kay presidente. At saka ang tagal na niyan, nung hilig niyang kahit nga yung pinaka-billionaire na si Razon, 'di ba, inakusahan niya, ang daming magkakaso sa kanya. Kahit yung NUP, isa-isa siyang kakasuhan. Ang dami kasing satsat. Yung bunganga niya parang mas mas matalas pa sa babae 'Di ba? At saka hindi niyo ba alam, may lawyer na nais sa aming magpa-interview sa Bengador. Isisiwalat niya daw po di umano itong nakawan na ginagawa daw di umano ng pamilya ng mga Barzaga simula sa nanay hanggang dito kay Kiko. Yung tipong ang kapal mo na magbulgar ng pangyayaring pagnanakaw sa kaban ng bayan sa taas, pero yung sa inyo, ganun ka din naman. Yun yung sabi ng isang attorney na lumalaban din sa kanila doon sa Dasma na gustong magpa-interview. So ngayon, nung April 7 kasi, kasi yun after pa lamang po ng Holy Week, siguro I think Tuesday yun. So may hearing din siya. So hindi namin siya
na-invite sa Bengador. So, ganda sana ng magiging usapan doon, lalo pat pumutok na naman itong issue ni Kiko Barsaga. Ito lang yung hindi ko mawaki at ito lang yung hindi ko mapunto ha. Yung pagsisisi nila kay PBBM, ano ba yung ginawa sa inyo ni Presidente? Paano si PBBM ang nagkasa sa inyo? Yung Forbes nga yung nagkasa sa iyo dahil nga masyado kang libelous. Diba? Tsaka mababa lang yan yung 300,000 bail na yan. Cyber libel, mababa lang yan para kay Kiko. Payat niya lang yan. Sweldo ng isang kongresista, 300,000 per month. So, isang ano niya lang yan. Tapos, maliban pa sa pagiging kongresista, meron din siyang yung mga kickbacks din. So, payat lang yan. Patawanan niya lang yan. Pero malaking impact yan sa kanya para kaawaan siya ng mga Pilipino. Like, sasabihin sa kanya, no, nakakaawa naman si Kiko, ikinulong. Siyempre, ang ending yan, makakakuha siya ng simpatya. Lalo na sa mga galit kay Presidente. Yun naman talaga yung goal niya eh. Kasi, 'di ba? Ginulat na lang tayo, meron na siyang warrant, na kukulong na siya, ganyan. So wala nang pasabi-sabi, 'di ba? So nagulat na lang din tayo. Well, I think it is well planned, 'di ba? Para itong si Kiko Barsaga ay makakuha din ng simpatya. So, at saka yung cyber libel, sobrang bilis lang talaga niyan. Ako nga, may kinasuhan ako ng cyber libel. 3 months lang ata. Yun, nangyari sa kanya. 'Di ba? At saka wag yung sabihin na selective yung justice. Yung flood control issue na yan, tinatackled naman yan kahit papaano. Tingnan nyo nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kahit pinsan kinasuhan si Martin Romualdez. Kasi yun yung tinuturo ng iba. Pero titingnan natin kung may ebidensya. Ang pangit kasi ng puro lang salita. Ako naniniwala pa din ako na itong si Martin Romualdez ay inosente. At talagang pinagpupukulan, pinagpepiestahan lang talaga siya ng mga DDS. Dahil si former Speaker Martin Romualdez, siya lang naman yung katangit-tanging tao na sumargo dito nga po kay GMA na mentor ni Sara Duterte. Si GMA yung rason ng lahat ng ito kung bakit itong si Sara Duterte at itong si Presidente ay nag-away. Hindi naman pabaguhan sa politika si PBBM. Tandaan ninyo, mga minamahal. Hindi baguhan sa politika si Presidente. Alangan naman yung ilagay niyang speaker dyan, tauhan ni Sara. Alangan naman ang ilagay ni PBBM sa defense, itong si Sara Duterte. 'Di ba? So, hindi naman baguhan sa politics itong si PBBM. And yes, naamoy niya yung posibleng mangyari. 'Di ba? So, actually, mga minamahal, makukulong talaga yan si Kiko. Pero dahil nga nakapag-bail siya, makakalaya siya ulit. 'Di ba? Mga minamahal. Bailable naman kasi yung cyber libel. 'Di ba? Tingnan. Pero sa ibang bansa, yung cyber libel, hindi yan krimen eh. Dito lang naman yan sa Pilipinas. Iba-iba kasi yung yung bansa at iba-iba yung mga batas. Masyashock ka na lang talaga. Alright. So, yun po mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.